Repa Pips, ito ang KTM RC 200, ang pinakamasarap gamitin na lightweight sports bike. Engine 200cc, 4-stroke, single piston DOHC, 25 horsepower at 10,000 RPM. 0 to 100 nito around 8 seconds lang. Top speed 140 kph give or take. Hiniram ko itong KTM RC kay Repang Michael Ian. Gusto nyo rin ba ma-feature ikaw at ang car or bike nyo? Comment lang kayo sa videos or email nyo ako dito. Quick tour tayo dito sa RC kung ano yung features niya, yung kakaiba, kahindik-hindik at kagila-gilalas. Seat height 820mm, ground clearance 178.5mm, braking system ABS, sa harap 4 piston 300mm disc, sa likod 1 piston 230mm brake disc. Front tires 110/70 R17, sa likod 150/60 R17. Isa sa mga kakaibang features, yung front fork, baliktad ito, upside down front fork, tapos malapad yung diameter, same sa KTM RC8. Fuel tank 10 liters capacity, fuel consumption 35 kilometers per liter. Syempre hindi porke sports bike ay hindi ka na pwedeng mag road trip. Yung mga mahilig mang long ride, meron din tayong underseat storage. Ito yung underseat storage capacity. Yan, kasya dyan yung candy kung kailangan mo, Mentos. Cellphone kasya rin siguro 8210 sagad. Pero yung charger siguro lagay mo na lang sa bulsa mo. Dito tayo sa gauge panel. Ready to race. Pag on mo pa lang, niyayaya ka ng magwalwal. Simple lang yung gauge panel. Ito yung shift na nakalagay dyan, naka-neutral tayo ngayon. Fuel empty full. Tapos engine heat. Mode para mag-change ng mode. Ngayon naka trip 1 siya. Trip 2. Set nyo lang yan kung gusto nyo i-reset, kung susukatin nyo yung biyahe or fuel consumption. Tapos ito yung odo, yung total kilometers travel. Yung park light ng KTM RC is LED. Actually lahat ng ilaw niya LED na. Ito lang yung hindi ko nagustuhan sa KTM RC. Pagka nasa traffic ka or nag-stop ka at naglalakad, etong patungan ng paa sa foot brake, tumatama siya sa hita mo. Ayan. Pero kung sanay ka na sa sports bike, okay lang naman yan. Pero mas maganda sana kung mas maiksito ng konti. Ito yung mga pwede nating upgrades and accessories sa KTM RC. For protection, pwede natin lagyan ng slider katulad ng ganito. Tapos yung clutch lever, brake lever, pwedeng palitan ng heavy duty na ganito. Ito sa brake lever, natitiklop rin siya. Yan, pagka natumba ka. Mas matibay ito. Tapos para sa MotoGP, pwede nyo lagyan ng protection sa kamay nyo katulad nitong brake lever guard. Para safe yung kamay nyo dyan pag nasagi kayo ng ibang motor. Ano ba yung pinakamagandang i-setup sa sport bike? Siyempre, exhaust pipe uli. Ang nakakabit dito is SC Project, same exhaust used by MotoGP. And then, ang gumawa ng pipe nito, si VMAX Racing sa Taytay Rizal. Hanggang dito lang siya, nandito pa rin yung original resonator. Ito yung SC Project na exhaust pipe from MotoGP. Hanggang dito lang yan, nandyan yung original na resonator. Ang gumawa nitong pipe system ay si VMAX Racing from Taytay Rizal.
Tara, road test tayo. Sakto yung acceleration. Madali i-maneuver pag above 40 kph na yung speed. Stable yung steering and handling niya. Similar quality ng mga big bikes. Maganda yung grip sa gulong, parang nakayakap sa road. Confident ako dito sa biglaang banking at arangkada. Di lang maganda yung grip sa ipit pedal. Till next time mga Repa Pips. Ang rating ko sa 2019 KTM RC 200. Driving pleasure 7. Enjoy siya sa katawan, kaso hindi comfortable sa slow speed. Pag below 40 ang takbo mo hindi ka mag-e-enjoy. Features 6. Nice looking gauge panel, LED lights, meron na ring radiator fan. Kaso yung storage sana kahit a few more inches pa para sa tools or documents. Build quality 8. Maganda build niya pang race bike. Stock tires pa lang makapit na, kaya confident ka maghataw. Kung may papalitan man ako dito, siguro yung front tire lang. Mas malapad, gagawin kong 120/70 imbis na 110/70. Power 9. Mabilis siya pero parang nabibitin pa ako. As a sport bike, parang need pa ng another 1000 RPM sa rev limit. Pogi points 9. Obvious naman na lahat ng madadaanan mo mapapatingin sa flashy look nitong KTM RC.